Tapos yung ano, no? Yung labanan sa Middle East. Hallelujah. At medyo hindi pa tinatapos ni Trump dahil sa aking palagay, umaasa siya ng isang pagkilos sa loob na mismo ng Iran na sila mismo mga Iranian ang magtatapos ng kanilang digmaan. Hallelujah. So, kung ano man ang mangyari, pag-predict po natin yung mga sundalo ng Estados Unidos at ng Israel na maaari ay walang mapahamak sa kanila at bigyan sila ng mabilis na tagumpay sa labanan yun. At ating pong tatalakayin ang 1 Timothy 6 verse 12, no? At ang aking pong mensahe ay aking pinangmagatang we are at war. Nasa gera tayo, mga kapatid. Kaya habang nagkakagera sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo sa Africa, ang daming mga labanan doon, 10 bansa ang may labanan ng nagaganap. At pang-11 yung sa Iran. At pang-12 pala yung sa sa tabi ng Israel, yung Lebanon. Pang-13 yung sa Russia. Grabe. At sa iba't ibang lugar naman, dito sa Pilipinas ay nagkakagirian. Grabe, Panginoon, pero masaya tayo, hindi dumarating dito yung mga labanan na yan. Pero ipag-pray natin sila, mga kapatid. Huwag natin kalilimutan na sila ay mga inibig din ng Diyos. Lalo na yung mga kapatid natin Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig na ngayon ay nakakaranas ng mga persecution, mga pagpatay. Amen? Hallelujah. Sabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi dito ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Hindi lang tayo tinawag para maging disipulo ni Kristo, no? Pero ang pangunahing gusto ng Diyos ay tayo ay tawagin patungo sa buhay na walang hanggan. Alam naman natin, kaya tayo binigyan ng buhay na walang hanggan ay upang makilala natin, Lord, na hindi man lubusan ay sapat ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Yesu Kristo. Pero sabi nga dito ni Paul, fight the good fight of faith. No? Ibig sabihin ng fight the good fight, kasi dalawang klaseng laban yan. It's a good fight o bad fight. No? Yung good fight, yung panalo ka dahil naplano mo yung iyong mga estratehiya. Napag-aralan mo yung kalaban mo at naplano mo yung sarili mong lakas at ihanda mo ang iyong sarili sa laban. At si Paul, binanggit din na isang beses pa yung fight. I fight the good fight of faith. Nabanggitin sa isang banda pa rin yan. No? So, kung bad fight naman, ibig sabihin, nagpawardi-wardi ka. No? Hindi mo plinanong mabuti. Naging confident ka, mas marami kami kaysa sa kalaban. Tiyak panalo kami. Ba, mga kapatid, lalaman natin yung mga gera nangyari, alam mo ba si King Baldwin? Iba yung unang yung laban nila sa Middle East. No? Siya yung pinagtatanggol niya ang Jerusalem at nang lulusubin ng mga Ottoman Empire ang Jerusalem. Hindi ako nagkakamali, nasa about 40,000 na Ottoman troops, mga tropang militar, yung 40,000. At alam mo, kailan ang tauhan ni Baldwin ay only 500 Nikes. Pero malakas yun, mga mounted Nikes yun, European Nikes. At may kasama rin naman ng mga locals na 3,000, yung mga naglalakad naman. Against ka sa 40,000, anong magagawa mo? At alam mo ba si King Baldwin, nung time na yun, siya is 16 years old. Siya ay isang leper siya. 16 na ba siya noon? O 13 pa lang. Pero 13 years old siya nung maging king siya.
pero lepro siya. No? Kaya lang, kumbaga alam mo yung kanyang espada, nakatali sa kanya, nakatali yung kamay niya eh. Para pag hinugod niya yung espada niya, hindi niya mabibitawan. Hirap na hirap siya, nakatali siya sa kanyang kabayo para hindi siya mahulog. Kasi nakamaskara siya kasi pati mukha niya may leprosy, buong katawan niya. Pagdating niya ng 69, hindi na yung kinamatay niya. No? Pero lumaban sila, nagulat sila sa taktika niya. No? Tinanong lang niya, nagmamarcha pa ba sila? Oo, sabi nung mga tiktik. Nilusog niya sila habang nagmamarcha. Pero mo yung 40,000, di alam mong gagawin. Nagpanak buwan. At 20,000 ang namatay. Ang marami nahulog sa bangin, sa takot. Grabe mga kapatid. Kaya, kumbaga, ang Diyos ay gumagawa ng imposible. Sana yung bata mo, yung takot na dapat eh. Pero hindi, wala nang mawawala sa kanya. Kaya lang yung hirap, nasasakay siya ng kabayo, at namumuna pa siya sa paglusob. Angat na angat niya yung kanyang espada. Grabe ang gumamit ang Panginoon Diyos ng tao para maduwagi sa labanan. We are told in Ephesians 6-10, no? Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of the world, against spiritual wickedness in high places. Hindi natin tutuloy yun. No? Meron pa yung explain kung ano yung armor. No? Kumbaga dito mga kapatid, pinicturize ni Paul yung estado ng isang sundalo para sabihin sa atin ang purpose ni Paul, niya in-explain yung mga bahagi ng isang sundalo, ng kanyang espada, panangga, yung helmet of salvation, no, yung sword of the spirit, sandalias, yung armor, ay upang ipaunawa sa atin na tayo ay nasa digmaan. Hindi tayo dapat kampante. At sabi nito, put on. Kasi kahit na sundalo ka, inuubad mo rin yung uniforme mo eh. Binibitawan mo rin yung armas mo. Dito sabi, put on. Ibig sabihin, araw-araw, gising ka man at tutulog ka, may digmaan na nagaganap ng mga spiritual na digmaan. We have many enemies, my brothers and sisters. Marami tayong kalaban. Siguro, ilan dito yung evil ideologies. No? Like Islam, yung Muslim religion, isang kaaway yan, malakas na kaaway, na nagnanais na padapain, subjugate, pasukuhin ang buong daigdig sa kanilang paanan. Communism, ganun din, pagkariyan ng buong daigdig. No? Liberalism, yung woke ideology, ika nga, no? Yung kumbaga sa yung kalayaan ng tao na kung anong gusto niyang gawin. Kung gusto niyang lalaki siya, kung gusto niyang maging babae, pwede. Babae siya, kung gusto niyang maging lalaki, pwede. Ganun ang kaisipan nila, kung anong gusto nila, yun ang tama. Walang bawal-bawal. Pagkatapos meron tinatawag na synarchism, no? Yung tinatawag na mga kakaunting tao na napakayayaman sa daigdig na ito, na gusto nilang makontrol ang buong daigdig, ang buong populasyon, no? At magawa nila ang gusto nila. Aside pa sa national at saka sa local powers ng bawat bansa ng mga korap o mabubuti. No? Yung mga korap, siyempre yun ang kalaban natin. Yung mga mabubuti, yun ay ang mga tinalaga ng Diyos. No? And Paul the Apostle depicted the armor of God as physical weapons of war to make us know that we are at war. Mga kapatid, kaya na fight the good fight of faith, sabi niya kay Timothy.
Pagkatapos, kumbaga sa sinabi po din sa 2 Corinthians chapter 10, 45, although binanggit din po yung mga para mga physical weapons, carnal weapons, pero hindi yun ang weapons, sabi niya. Sa 2 Corinthians 10:4 hanggang 5. For the weapons of our warfare are not carnal, ibig sabihin, relating to physical, physical, at mga worldly appetites, yun ang tinatawag na carnal. But mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So yun ang kapangyarihan, yun ang armas na nasa sa atin, at nagaganap yun sa pamamagitan ng pananampalataya at patuloy na paghiling, pananalangin sa ating Diyos na buhay, na kahit ang ating mga kaisipan ay kinakailangan mailapag sa harapan ng Panginoon, maisurrender. I-cast down natin yung mga pagmamalaki, mga high thing sa ating mga sarili, at ganoon din naman sa daigdig na ito. Panalangin natin na magsisisuko ang lahat sa kapangyarihan, sa ilalim ng kapangyarihan ng tunay na Diyos. Meron kaya lang isang problema, mga kapatid, kay Samson. Di ba, although matagal na nangyari ito, pero ito'y halimbawa ng isang armas, na makapangyarihang armas. Mismo ang Diyos ang armas niya . Siya ay pinuspos ng dakilang espiritu. Ang Holy Spirit ay sumasa kanya. Sinasamahan siya kahit saan siya magpunta. Kaya lang, ang problema kay Samson, napakalakas niya, walang gustong kumalaban sa kanya . Kahit nga yung 5 kings of the Philistines, mga hari ng mga Philistines, ay hindi alam ang gagawin kung paano siya ipugupo. Pero ang problema kay Samson, imbis na gamitin ang kanyang bigay ng Diyos na kapangyarihan sa pamamagitan ng utos ng Diyos, hindi na ginawa, hindi nga siya humingi ng payo, advice o instruction sa Diyos. Hindi niya ginawa yun. At ang tayong ginagawa niya ay magpasikat. Parati siyang pumupuntang mag-isa. One-man army siya. Pupunta sa mga syudad ng mga Pilisteo. At pag dumaan siya, nagtatabihan na lahat. Walang pwedeng lumaban sa kanya. At kung ano-anong ginagawa niya doon. At itong naging dahilan na kung saan ay napahamak siya at tinalo siya ni Delilah. Kumbaga, para kang isang higante na nakipag-ispadaan sa isang sanggol. Ano magagawa ng sanggol? Yun ang tumalo sa kanya. Isang napakahina, isang pangkaraniwang tao. At sabi nga ng Dok, di ba, babae pa. Kaya lang matalino. Di ba? Anong ginawa sa kanya? Anong weapon, anong ginamit ni Delilah? Hindi lakas, kundi kahinaan ang ginamit niya. Di ba? Dinaan niya sa iyak. Si Samson, hindi mo na ako mahal. Ayaw mong sabihin kung saan galing ang iyong lakas. Araw-araw yun. Hanggang si Samson ay nanghina na yung kalooban. Sinabi na niya, hindi man lang kinausap ang Panginoon. Lord, pwede ko bang sabihin? At sasagutin naman sa tiyak ng Panginoon. Kita mo ang kanyang ginawa. Ang pag-iisip niya ay malayo sa Diyos. Ang pag-iisip niya ay para sa kanyang sarili lamang. Kaya yung binigay na parusa sa kanya ng Diyos, grabe, binulag siya. Pagkatapos inalipin siya ng mahabang panahon hanggang sa umabang kanyang buhay, hanggang sa siya ay humiling na sa Diyos. Nanalangin naman siya doon, pero talagang tiniis siya ng Diyos mahabang panahonan. Pinaputol mo yung buhok mo . Hindi kinakailangan pahabain mo ulit. So hinintay ng Diyos na humaba yung kanyang buhok. Pero hindi siya pinayagang mapaslang ng kanyang mga kaaway. At doon nakabawi siya.
Kaya lang, mas mainam sana, no? Kung hindi siya namatay, ano? Dahil naging masunurin siya sa Panginoon. Sayang ang pagkakatawag niya. Maraming ganun, Panginoon. Mga kapatid, kahit sa Kristyanismo, nagsimula ng tama, sa bandang huli, nasa kamalian na siya. So marami tayong mga kaaway, mga kapatid. Our greatest enemy is the devil. Sabi nga po, sa John 10:10, sabi ng Panginoong Jesucristo, that thief cometh but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kapatid, ano? So, anong gagawin kung magnanakaw na ito? Nakawin niya yung mga katotohanan na unawaan natin. Kaya nga ngayon, pati Biblia, gusto nang palitan. Pati pangalan ng Panginoong Jesucristo, gusto nang palitan. At kung ano-ano pa, mga kapatid, siya ay nanakawin niya yung katotohanan nasa puso natin. At pagkatapos ay sisirain ang buhay natin sa maraming pamaraanan. Pagkatapos bandang huli, papatayin tayo. Bagang kamatayan ay hindi lamang pisikal, spiritual din. At pagkatapos, ano sabi ng Panginoon? I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. So, makikita mo kapatid, mayroong maling pagkaunawa dito eh. Dimbang that they might have it that they might have it more abundantly. Ang sabi ng iba o ng marami na ngayon, bibigyan tayo ng abundance. Kaya na naman ang nasa isip nila, kayamanan na naman. Abundant living ang inaano eh. Pero hindi naman yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang tinutukoy niya ay isang buhay na hindi lamang buhay na buhay ka, kundi meron ka pang higit na bahagi ng Diyos. More of God for us. Higit na bahagi ng Diyos para sa atin. Basahin po natin mga kapatid ang Ephesians chapter 3, 16 to 19. Anong sinasabi rito? Sabi rito, 3:16 to 19, Ephesians, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. Yun ang abundance, mga kapatid, na tinutukoy. Fullness of God. No? Hindi yung fullness ng pananalapi, kundi magkaroon tayo ng higit ng Diyos. Maranasan natin yung tunay na presensya. O alam natin yung presensya, pero may mga antas yan, mga kapatid eh. Andyan siya, pero yung bang paglapit niya, yung malapit siya, na ramdam mo siya, feel mo siya sa iyong kalooban, ay may kumbaga may bahagdan. Unti-unti ika nga habang pinupuri mo siya. No? Unti-unti. Nandito ako, sabi niya, mamayang konti, nasa tabi mo ako, mamayang konti, nasa puso mo ako. Palapit siya ng palapit. At doon, nasa puso mo siya, pinupuno niya ang buong pagkatao mo ng kanyang presensya, fullness of God. Ganun din, pinupuno ka rin niya ng revelation patungkol sa kanya. Amen. Ganun din na sinasabi sa Colossians 1:27, Colossians 1:27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Si Kristo ang ating kaluwalhatian, ang ating pag-asa tungo sa kaluwalhatian, na kung saan
Dito pa lang sa lupa, para ka nang nasa langit, sa kaligayahan, at pagbangon mo mula sa mga patay, mapupuspos ka ng kaluwalhatian, mababago mo yung katawan ng hindi na katawan pang tao, kundi katawan na ng Diyos ang ibibihis mo. Hindi ka magiging Diyos, pero yung immortality niya, yung eternal life ng Panginoon, hindi lamang sa iyong kalooban, sa iyong espiritu, kundi mapapasa yung katawan na rin. At magkakaroon ka na ng isang katawan na walang kamatayan, tulad ng sa katawan ngayon ng Panginoong Jesucristo. So our greatest enemy is the devil, mga kapatid. But our enemy, the devil, never stops attacking us. Kaya nga, nakasuot parati dapat yung mga armas natin kasi lusog ng lusog ang Diablo. Siguro, hindi naman siya nasa datang lugar parati. Kasi lumilipat din siya sa ibang lugar Lunes dito siya, Martes dito sa kabila, saan-saan. Pero marami siya kalipores Kaya lang, kulang pa rin sila sa laki ng buong daigdig. Kaya na hindi araw-araw na nasa sayo siya, lumalapit at nangaasar. Palipat-lipat siya. 1 Peter 5:8-9. Ano sabi rito? Be sober. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Rolling lion siya na walang kinakatakutan, palakad-lakad, naghihini, nagtitingin, nagmamatsyag, nakaradar yan sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga anak ng Diyos. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same affliction are accomplished in your brethren that are in the world. So yung mga nangyayari sa atin, mga pagtukso ng Diablo, ay hindi lang sa atin nangyayari, sa lahat ng ating mga kapatid sa buong daigdig. Kaya nga, be sober. Ibig sabihin, nasa maayos ka parating kalagayan ang iyong isip, nasa maayos na kalagayan ang iyong diwa, ang iyong spirito, ang iyong kaluluwa. Hindi ka lasing, kumbaga sober ka, ready, alert. Yun tayo dapat, mga kapatid. We also have an enemy unknown to us, as we are not acquainted with him or with it. Meron pa tayong isang kaaway, mga kapatid, na hindi natin kilala. Mukhang hindi nga natin pinagpipray. Meron tayong kaaway na hindi natin kilala. Alam mo kung nasaan siya? Nasa sa atin kapatid, our old man, yung dating tayo, yung sinful nature na andyan sa atin, diba? Nasa kalamnan natin siya. Sabi niya sa Colossians chapter 3, 9-10, lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Sabi dito, sabi niya, nasa sa atin, ay alis mo siya, put off. Kumbaga, i-turn off mo siya. Hindi mo siya maalis sa katawan mo, nandyan siya Diba? Pero i-turn off mo siya. Huwag mo siyang paganahin. Kumbaga, meron kang TV screen sa bahay, i-off mo. Kung naka-off siya, huwag mo siyang payagang mag-on at guluhin ka. And have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Romans chapter 6:6, sabi dito, knowing this, that our old man is crucified with him or with Christ, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Hindi natin dapat ang paglingkuran ang kasalanan o ang dati nating
buhay, ang dati nating pagkatao, iwaksi na natin yon mga kapatid. Alam mo, kumbaga, sino ba itong ano natin na ito, no? Yung simple nature natin, no? Yan yung mga maraming iba't ibang kagustuhan, eh. No? Kumbaga yung kaisipan niyan ay, kumbaga, kala mo ikaw pa rin, eh, pero sumisingit yan. At kaya ka nga nakakaisip ng masasama, sumisingit siya. Kaya dapat iwaksi mo siya kaagad. The old self can destroy even the best of men. Kahit yung mga the best, pinakamatalino, pinakamatuwid, kaya niyang wasakin basta siya na turn on sa ating kalooban. Sabi nga po sa 2 Timothy 4:10, no? For Demas, sabi ni Paul, no? Kay Timothy, for Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica. Mantakin mo mga kapatid, Demas, co-worker ni Paul yan. Isa ring mangangaral. Isa ring companion niya kuminsan sa travels. No? Hindi lang umalis, kundi he was deserted. Kumbaga pag desertion, hindi na babalik. Nag-awol na. At bakit? Siya ay minahal na niya ang daigdig na ito. This present world. Kumbaga, hindi naman siguro siya umalis sa ministry. Pero yung kaisipan niya na bago na. Magaling na siya, malaki na siya. At iniwan niya si Paul. Ayaw niya ng persecution. Pwede naman akong mangarang, magkakapera ako nang hindi ako na-persecute. So, pumunta na siya sa Thessalonica. Sabi, maraming ganun kaisipan mga kapatid. Gusto nila ng blessing, ayaw nila ng persecutions. His old being came to life and now is controlling his mind. Yun ang problema sa marami mga kapatid. Dahil lang. Then, kung gayon, mga kapatid, anong dapat natin gawin? Paano natin makukontra yung kaaway na yan na siyang nasa parating na andyan sa atin. Eh. Pag nagsulsol, ang dyablo, sisingit yan. Nagsasalita din yan. In fact, siya yung kinakausap ng dyablo. Eh. Hindi natin namamalayan. Kung ano natin, ginagatungan niya yan. At yan namang old man natin, yan na yung nagdidikta sa atin. Gawin mo ito, gawin mo yun. Diba? Tulad ng pera, mga kapatid. Wala namang bunganga ang pera, pero nagsasalita yan. Nakatago yan sa bulsa mo, di ba? O kaya nasa card mo. Pero anong sinasabi ng pera? Di ba? Kasi kaya nga minamahal ng maraming tao yan. Pag inutos niyan, gagawin ng tao eh. Kung marami kami dito sa bulsa mo, gastusin mo kami. Paganda sa mall ngayon, pagandang araw, ma-beach ka, pag-ano ka, parating ganun. Huwag mong tipirin yung sarili mo. Deserve mo yan. Kahit mga Christians, naririnig mo yung salitang yan. Deserve mo yan. Ganun ang nangyayari. Kaya marami ang mapapahamak dahil pinakikinggan nila yung dikta ng kanilang ang tawag dito, yung isa, kanilang namatay ng pagkatao. 2 Timothy 2:8, ano sabi? Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Sabi ni Paul, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. So dapat mga kapatid, para talunin natin ang ating mga kaaway. Aware tayo, kaaway natin sa labas, kaaway natin sa ating mind, kaaway natin sa ating mga kalamnan. Aware tayo
sa lahat ng ating mga kaaway. Huwag tayong padadala. Kaya nga, dapat na parati natin araw-araw ibinibigay ang sarili natin sa Panginoon. Lord, gabayan mo ako. Lord, mahina ako. Huwag nating kumbaga, sakyan ng ating sarili. Pag sinabi ng ating sarili, may malakas akong pananampalataya. Kita mo? Napagaling ko yung may karamdaman. Grabe. Huwag nating pababayaan na ang dati nating sarili ang magsalita. Nakatulong ako, kaya mabuti akong Kristiyano. Ang gagatungan. Huwag natin parati tayo na parang walang kakayahan sa harap ng ating Diyos. Ito ko naman yun eh. Sa harap ng tao, maaaring may kakayahan tayo, pero sa harap ng ating Diyos, wala. Lumapit tayo sa Kanya. Ilapit natin ang lahat ng bagay, pati yung mga victories natin. No? Ibigay natin sa Kanya ang kaluwalhatian, hindi sa atin. Nakapag-cast out tayo ng demonyo. Huwag natin ipagmamalaki yun. Ang Diyos ang gumawa niyan. Diba? Ating yung tungkol dyan sa casting out of devils. Yung mga panahon ng mga apostol, napakadali sa kanila yan. Why? Because yung anointing ng Lord Jesus Christ ay ipinasa niya sa kanila. He breathed on them. No? At sila ay napuspos ng banal na Spirito. Pagkatapos dumating ang Holy Spirit. No? Yung pang grabe, yung kabuuan ng banal na Spirito ay naipasa sa kanila. Sila ay nabautismuhan at sila ay naging makapangyarihan. No? At lahat ng linilihans nila ay nababautismuhan din sa Spirito. Lamang, hindi nagpatuloy yung ganun sa kanahunan. Bakit kamo? Kasi ang binigyan lang ng kakayahan na ipasa ang kapangyarihan, yung mga gifts of the Holy Spirit are the apostles. Ilan bang apostles, mga kapatid? Yung 12, di ba? Siyempre, naging 12 ulit sila kahit wala na yung isa eh. Di ba? Tapos sino pa? Si Paul at saka si Barnabas. Sino pa? Meron pa yung 70. Di ba? Mga secondary apostles. Yung pinakamataas yung 12. Tapos yung secondary apostles. Yung sila Paul, nakahiwala yun. Apostles of the Gentiles yun. No, sa atin, gusto natin. No? Nung sila ay naglilihans, ay nai-impact nila yung banal na spirito sa kanila. Nagkakaroon sila ng kapangyarihan, nag-speaking in tongues, nagkakaroon ng knowledge, no? At nagagawa sila ng mga himala at hindi pananampalataya. Pero hindi nila kayang i-impact sa iba. Wala silang ganung kakayahan. Hindi sila binigyan ng Diyos. Kasi meron siyang anong tawag dito, katapusan. Hindi pwedeng nagpapatuloy yung mga gifts niya. Pero ngayon, mga kapatid, marami pa rin nangangaral. Sila'y apostol. Wala na pong apostol, mga kapatid. Sila raw ay mga propeta. Wala na. The last of the old prophets is John the Baptist. Diba? Pagkatapos, the last, no, of the apostles, siyempre yung tinalaga na ng Panginoong Jesucristo, wala nang ibang itinalaga. Yung tinalaga lang niya. Sila ba tinalaga ng Panginoon? O, nakarinig lang yata sila ng tinig o kaya gawa-gawa lang nila. Sila na daw ay apostol. No? Kahit na ano pang kapangyarihan ang kanilang ipakita, sasabihin sa kanila ng Panginoon, I never knew you. Sabi po, tignan po natin basahin natin ang 1 Corinthians, bago tayo magtapos, sa 1 Corinthians chapter 13. Ano sabi dito? Dun sa verse 10 hanggang 13, sabi dito, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Dito sa verse 13, sa chapter 13 kasi, dito yung mga gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues, prophecies, faith, no, di ba?
Pagkatapos, sabi dito, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Anong tinutukoy dito na perfect, na darating? Ano sabi sa Old Testament, sa Psalms, thy word is perfect. Yun ang darating, the perfect is come. The word of God. Pag once na masulat na ang New Testament, makumpleto na ang Bible, mawawala na ang mga bagay na yon. Pero time pa lang ni Paul, nagdi-depreciate na, nagwe-wane, humihina na. Kita mo si, pangalan nito, si Philip the Evangelist. Di ba, nasa Samaria siya? Gumawa siya ng mga himala. At ang buong syudad, ahit na ng palataya. Pero may isang bagay siyang hindi nagawa. Hindi niya maipasa yung bautismo sa Espiritu. Kaya nga, kinakailangan magpunta si Pedro at si Juan sa Samaria para ipasa ang bautismo. Para sila mag-tongues, mag-prophesy. No, kasi wala silang Bible na New Testament. So, para maalala nila yung mga aral ni Kristo, mabanggit nila sa mga pagtitipon, kinakailangan nila ng mga gifts of the Spirit. Pero, nung nandito na itong Bible, buksan mo na lang. Noon, mga kapatid, kasi kumpleto na Tapos sabi na nga sa verse 13, and now, abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Dito nga sabi ni Paul, now, sa panahong ito, ngayon, habang kami nabubuhay o malapit sa panahon namin, now, matatapos na at ang matitira, faith, hope, charity. Kaya nga, hindi na pwede yung mga kagaya ng mga casting out of devils ngayon na talagang lumayas ka, sabihin nila, in Jesus name, ang limit lang banggitin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Minsan in vain na, minsan magdamag sila nagka-cast out, mga ministers. Mga kapatid, hindi na ganun ang casting out. Hindi na tayo katulad ng mga apostles, no? At yung mga Kristiyano noon, na kung saan, pag sila nangusap, demon, depart, in the name of Jesus, leave this person, nagagawa nila. Pero may hindi na. Yabang na lang yun. At ang ginagawa ng mga demonyo, na-cast out. Yung demonyo doon sa isang tao, pagkaraan ng ilang oras, andyan na naman. Balik na naman. So anong klaseng kapangyarihan yun? Nagkikipaglaro ang demonyo. Pero kung gusto niyo talaga mga kapatid, gawin natin simple. Hindi sa'yo ang pakikidigma sa Panginoon. The battle is not yours. Lumapit ka sa Panginoon, huwag mong ililihans yung inaalihan ng diablo. Huwag mong ililihans. Pero kung napil mo na gusto mong ilihans, wala namang problema doon. No? Kaya lang, baka mamaya mahina ka, may transparent of spirit, apektuhan ka. No? So huwag mong ililihans. Then, pray to the Lord. Dalhin mo sa Kanya ang gera. Panginoon, kahabag-habag ang taong sagipin mo po siya. Panginoon, inaalihan siya ng demonyo, hindi ko po alam. Panginoon, ikaw lamang makapagliligtas sa Kanya. Nasubukan na po na yung mga ilang beses. At hindi ako nahirapan. Mamaya natumba na yung tao. The Spirit is gone. Amen? Ang kasimple mga kapatid. Ang Panginoon ang gagawa. Tayo lamang nalanalangin at nagpapasalamat. Amen? At ang gagawin natin mga kapatid sa panahonan natin ngayon, no? Sabi niya, ibibigyan tayo ng crown of righteousness ng Panginoon, tayo na mga nagsisiibig sa Kanyang pagbabalik. Make Christ your joy. Gawin mo siyang iyong kagalakan. May He be your desires. Let Him not be as one that knocks the door of your life. Huwag mong hayaan ng Panginoon kumakatok nasa labas. Parating na andyan siya. Tignan mo na lang mga kapatid ko, ang Panginoon na andito. Di ba? Let's say, sa bahay mo, nandun siya, nakaupo. Anong gagawin mo? Di ba? Titignan mo siya parati. Panginoon, may kailangan ka pa? Lord, sandali lang ha. Wala ko sandali dyan. Lord, tumawag ka lang. May kailangan ka. Diba, ganun ang gagawin mo.
Ganun ang dapat na attitude natin araw-araw. Mga kapatid, hindi masama yung medyo, kumbaga, nadidepress ka, kailangan mo ng, kumbaga, kailangan mo ng, ang tawag na relaxation, gawin mo ng tama. At hindi pwedeng parate. Hindi na relaxation yon, no? Pag-ibig na sa sanlibutan yon. But rather, as one that lives with you wherever you are. Kaya mula ngayon mga kapatid, si Kristo'y kasama nyo. Isa puso, isa isip natin yun. Ano man ang ating ginagawa, nakikipag-usap tayo sa tao, kailangan andyan siya, aware ka na kasama mo ang Christ at ikaw ay hindi magkakasala. Amen? Tayo po ay yumuko sa isang panalangin. O aming Diyos at aming Panginoon, umaasa po kami, Panginoon, na patuloy mo po kaming gagabayan ang lahat. Lord o God, ng aming ginagawa, Panginoon, nawa ay maisangguni namin sa iyo. Wala po kaming sikreto dapat na gagawin, na labag sa iyo, Panginoon. Dapat ay ihayag namin sa iyo, Panginoon. At dapat na andun yung permiso mo, Panginoon, ipaparamdam mo po sa amin, o aming Diyos. Tulungan mo po kami na maging tapat sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin. Tapat sa aming mga katawan na iyong templo. Tapat sa aming kapwa, Panginoon, na hindi kami gumagamit, Lord o God, Lord, ng mga kasinungalingan o panlilindang kaya, Panginoon. Umaasa kami, o aming Diyos, marami pa po kaming pagkukulang. Pero, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, kumpletohin mo po kami, Panginoong Jesus. Lord o God, kailangan ka po namin. Wala po kaming magagawa. Mamamatay kami, Lord, kung lilisanin mo kami. Kaya, Panginoon, manatili ka po sa amin. Hindi lamang po sa amin narito, kundi sa mga makikinig pa ng mensahe mong ito, O Diyos. Pagyamanin at pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus ang aming panalangin. Amen and amen. Salamat po lang. Marami mga kapatid. God bless you.